Magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Ay, salamat sa tumatagdag na subscriber, no, mga friend. Ay, happy birthday, Rowan Ginto Jelly Inaka. May you have many more birthdays to come. Yural, bait-bait ka dyan, ha? Asawa po ni Rowan yun, no? Ilan taon na ba, anak? Diyan nung sila sa Canada, eh. Ha? Michelle Edwin, shout out, my friend. Pakinggan na natin itong abogado na ito, si Kibuloy, maraming daing, no? Pakinggan nyo. Vicente Canada, Ingrid Canada at Sylvia Simanes. Sinabi ni Attorney Mark Tolentino, abogado ni Kibuloy, na naawa sila na magkakahiwa-hiwalay ang mga ito at maawain itong attorney ni Kibuloy, no? Tuloy mo, attorney. Tira si Pastor Kibuloy dyan sa custodial facility at wala raw magkakausap. Magkakasama ang 5 sa piitan kahit paano mano ay... Huwag kang mag-alala, attorney. Pag nailipat na yan sa city jail, marami nang makakausap yung kliyente mo, ha? Tuloy. Nagkakaroon ng pagkakataon na magkumustahan ng mga ito kahit pasigaw lamang. Ito lang umano ang tanging paraan upang malaman ang kalagayan ng isa't isa at maiwasan ang matinding pagkabagot, lalo pat hindi man lang daw pinapahintulutan ang pagpapatugtog kahit ng mga religious songs sa loob ng Philippine National Police. Alam niyo, itong abogado ni Kibuloy, maraming hinahanap, no? Tignan niyo kung ano hinahanap niya, ha? This detention facility. At kaugnay niyan, narito pa ang pahayag na ibinahagi ng abogado ni Pastor Kibuloy na si Attorney Mark Tolentino. Ma-reconsider yung motion for reconsideration nila kasi we believe sa rules of court. Sabi ng rules of court, pag may motion for reconsideration, it will stay the order of the court. So, naawal ako ni Pastor kasi kung matuloy, siya lang isa maiwan dito. So, it's not only about the situation, mainit. He is already 74, 75 years. Teka, attorney. Ano ba alam mo niya sa kliyente mo? Ha? Kung lahat ng gusto mo gagawin ng mga ibang detainee, magreklamo ng mainit, ewan ko sa'yo, tuloy mo. Years old, sobrang init. Kahit music, walang music. Kahit social media. Imagine kung wala kayong social media. Tingnan lahat dito. Ano maramdaman ninyo? So, walang social media. Hindi naman kami preso. Alam nga naman lahat yung preso, attorney, bigyan mo ng social media. Kung may tama rin yata itong abogado ni Kibuloy, ano palagay niya, mga friend? Ha? Kung lahat ng preso bibigyan mo, pagkataon magkaroon ng social media, may wifi, puta. Diyos ko, ano ba ito? Tuloy mo. Social media, walang TV, kahit music man lang na really... TV pa, may music pa. Baka kailangan pa ng night duty. Aba, tuloy. Religious songs. Bawal. So, tapos siya na mag-isa. At least may kausap man lang. At least yung, kasi yung kulungan nila, pag gano'n lang, mga ilang square meter, mga 6 or 7 square meter. Bahagyan ang mapahayag ni Attorney Mark Tolentino, abogado ni Apollo Kibuloy. Una nang inanunsyo nga na nagdesisyon ang Pasig City Regional Trial Court na mailipat ang 4 na kapwa-akusado ng pastor doon sa Pasig City Jail. Yun ang problema mo, Torne. Buti hindi pa nasama si Kibuloy doon sa Pasig City Jail. Kundi, baka, sabagay, marami siyang kausap doon, Torne. Hindi kagaya dyan, maboboring siya dyan. Tinanggal yung kausap niya, di ba? Ano ba itong mga tao na to? Tuloy mo, Torne. Habang mananatili nga ang naturang pastor dyan sa Custodial Center ng Philippine National Police habang pending pa yung resolution sa motion ito na magpa-hospital arrest dahil naman sa iniindang sakit. Pero una na nga... Talagang, alam niya mga boss, sa katayuan ni Kibuloy, talagang magkakasakit yan. Kung totoo yung balita ni Colonel Jim Fajardo kahapon, araw-araw, ibang virgin ang kanyang kasama, mga birhen. Araw-araw iba. Magkakasakit talaga yan. Hindi na pwedeng mag-calljack yan dyan dahil nakailaw yung selda. Talagang malaki sakit na aabutin yan. Diba?
Wala siyang maamoy na Palmolive ngayon. Palmolive girls dyan. Lahat ng sakit aabutin yan talaga. Ano sa palagay niyo mga boss? No? Hospital arrest naman ngayon. Meron pang house arrest. Ang gusto nila, hindi lang basta hospital arrest, kailangan sa Davao, ilipat. Doon sa hospital sa Davao, doon ililipat at doon arrest. Ay ko, sakit na ulo ko dito. Ano ba to? Torne, ikaw ba'y naniniwala dyan sa kliyente mo, sa mga pinagsasabi niyan? Torne, na siyang owner of the earth. Ikaw talaga, Torne. Torne, ikaw ba'y naniniwala ka na normal ang utak niyang kliyente mo? Malamang naniniwala ka dahil mukhang tanggol na tanggol ka Tuloy mo, Torne. Nang tinanggihan ng Department of National Defense yung unang hirit ng kampo nitong si Kibuloy na doon sumailalim at manatili sa kustodiya ng militar. Sumailalim din itong si Kibuloy sa medical check-up at sa mga susunod na pagkakataon ay muling susuriin batay na rin sa kanyang pagsasabi na meron siyang masamang nararamdaman at kondisyon sa kanyang katawan. Narito pa ang patuloy ng mga pahayag ni Attorney Mark Tolentino. Of that guilty. Well, sa lahat. Doon sa Quezon City Court. But online yung arraignment sa Quezon City, unlike sa Pasig na personal talaga silang pumunta sa Pasig. But sa Quezon City, online. Ang Quezon City na kaso, bailable naman yun. Nakapag-bail na so, paano sila pag-bail na may isang non-bailable? So, maybe we'll post bail but irrelevant yung bail kasi wala pang resolution. Bagi pa yan ang mga pahayag ni Attorney Mark Tolentino, isa sa mga abogado ng nakakulong na pastor na si Apollo Kibuloy. Sa naging assessment naman ng Philippine National Police, naging maayos umano ang takbo at pagbabantay ng mga tauhan ng pambansang pulisya doon sa pagharap ng mga akusado dyan sa korte sa Pasig City Regional Trial Court, pati na yung online na pagbasa ng sakdal doon sa Quezon City Regional Trial Court. May ilang mga pagbabago rin sa proseso, ngunit handa raw ang Philippine National Police sa anumang magiging kautusan ng hukuman. Yan si Kibuloy, para si Ninja Turtle, timo. Kung sakali na may mga maililipat na mga bilanggo, ngunit ngayon ay nananatili pa rin ang mga ito sa kanilang jurisdiksyon at kanila itong babantayan alinsunod sa umiiral ng mga patakaran. Narito ang bahagi naman ng pahayag ni Police Colonel Jean Fajardo, tagapagsalita ng Philippine National Police. Natapos na po yung scheduled arraignment at nag-plead po ng not guilty po lahat po ng akusado dun sa 2 counts of qualified human trafficking po. Supposedly, magsasagawa po sana ng pre-trial din after po nilang mag-arraignment. But prior to the arraignment po, ay nagkaroon lang po ng mga minor corrections as to the middle names po ng mga akusado, so for purposes of amending the information po. So nag-enter din po ng respective appearances po nila, yung mga lawyers po ng mga accused as well as yung ating mga public prosecutor. So binasahan po sila ng information at like I said earlier, so lahat po sila ay nag-plead not guilty doon po sa 2 counts po ng qualified human trafficking. Mo, lahat naman ng mga naakusahan ng mga ganyan, mga pedophilia, mga may kwarta, lahat yan not guilty ang pinyan. Pero pag-uusapan dyan korte. No? Pero palagi ko, may hirapan ka, Kibs. Ewan ko, mukhang magaling na may mga uturni mo. Diba? May parating pang mga rape na reklamo, oo, ng mga 12, 13 anyos na pinagtatakot mo sa angel of death mo, Kibuloy. Lahat may katapusan. Pag gumalaw ang kamay ng Panginoon, no? Binaboy na itong gago na ito ang Panginoon. Oo. Mantakin mo, pumasok daw sa katawan niya yung Diyos Ama. At sasabihin mo doon sa mga kinakabayo mo na intact pa rin ang inyong virginity dahil ang nakatalik ninyo espiritu ng Diyos. Putang talaga. Tuloy mo. King po. Bagi naman yan ang pahayag ni Police Colonel G. Pero kuminsan, may mga bagay-bagay na sinasang-ayunan ko to si Kibuloy, no? Pakinggan nyo itong kanyang plano, no?
kung siya daw ang magiging pinuno ng Pilipinas. Baliw din. Pero may maganda siyang gustong mangyari. Nasang-ayon ako, no? Ito. Ano na ang kondisyon ko kung ako ang mamuno sa bansang ito? Isa lang kondisyon ko. Isa ang kondisyon ko, ito lang. Alisin ang Senado, alisin ang Kongreso. Sang-ayon ako sa iyo dyan, Kibuloy. Pero teka, paano ka mamumuno ni Malkeni, hindi ka naging barangay captain? Ha? Malaki talaga tama nito, no? Kung siya raw mamumuno, aalisin daw niya kung Senado at ang Kongreso. Tuloy mo. Lahat ng budget lagay sa kamay ko. Lahat ng pera ng Pilipinas, 5.6 trillion ilagay sa kamay ko. Ayan, malaking kabaliwan na naman yan. Gunggong talaga itong ayop na to. Lahat daw ng pera ng Pilipinas ilagay sa kamay niya, 5.6 trillion. Ito, malaki talaga sapak nito. Tuloy mo. 5 years, gagawin ko superpower ng Pilipinas. O, within 5 years daw gagawin niya superpower ng Pilipinas. Hindi ka nga tumakbong barangay captain, gago. Tuloy mo. According to Kibuloy, Palakpak naman yung mga visit. O, ito pa. he is allegedly being pursued by women because of his wealth. Ako po ay hindi nag-asawa. Ngayon, inaakusahan ako ng napakaraming babae. Ito po ang Ito masyadong ano to si Kibulog ah. Hindi raw siya nag-asawa. Ngayon daw inaakusa siya ng napakaraming babae. Tuloy mo. Andito si Franz Castro eh. kasalanan ko. Pinayaman ako ng Panginoon Diyos, akala nila sa akin. Single ako, kaya pinag-aagawan ako. Pagkatapos na ako'y maghihindi, mapapahiya, ibabaliktad nila sa akin. Harapin. Matapos daw na ayaw niya doon sa mga babae, babalik daw sa kanya, pag-aagawan daw siya sa dami ng kanyang pera. Putris kang Kibulog ka talaga. Ito si Franz Castro. Mo yung accountability mo, Pastor Kibuloy, with due respect, no? Wag ka masyadong filingero na hinahabol ka ng mga kababaihan at pinagmamalaki mo yung kayamanan, di ba? So, yun po. Ito po nakaranas ng mga saksyon. Tratado araw-araw. Ay nako mga boss. Ano ba yan? Kalain mo, no? Yumaman ng baliw. Ngayon lang nangyari yan. Pilipinas. Isang baliw yumaman. Ha? Takin mo sabihin mo, ikaw ang owner of the earth. At may mga abogado siya na handa siyang ipagtanggol. Maski na siya ay isang baliw. No? Mga friend, ano ba yan? Sakit sa ulo. Dito mga boss, makikita ninyo yung Amanda. Pero nakatrip po yung kanyang mukha eh. Pero makikita ho niyo kung gaano kaganda yan. Nung siya ho ay nung nagreklamo yan 17 years old ho siya nung ginahasa siya ni Kibuloy. Oo. Ngayon no, 27 years old na siya. Pero blooming pa lang siya ngayon sa pero ang ganda na talaga. Artistahin no ito eh. Magandang hapon, Dante. Yan bang mga tinutukoy na ibang biktima ay mga nakasama rin ni alias Amanda noon at kapareho ng dinanas mula kay Apollo Kibuloy? Alam mo, June, limitado lamang ang ibinigay na detalye sa atin ni alias Amanda at gayon din ng kanyang mga abogado. One day ago ho ito. At may 550,000 views. Kaugnay dito sa sinasabing ng mga nakaranas din ng kaparehong pang-abuso sa kanya. Ang binanggit lang ng abogado ni Amanda, ito ay nauna na nakaranas ng pang-abuso kay Kingdom of Jesus Christ leader, KOJC leader Apollo Kibuloy, at wala ring nabanggit maging si Amanda man kung kapareho bang pang-abuso o krimen ang ginawa sa kanya. Matapos ang ilang taon, muling nakaharap ng biktima na si alias Amanda, si Kingdom of Jesus Christ o KOJC leader Apollo Kibuloy kaninang umaga. Sa pagkakataong ito, hindi na sa loob ng KOJC compound sa Davao City, kundi sa korte kaugnay sa reklamong qualified human trafficking na isinampa niya kay Kibuloy at 5 iba pang Kibuloy talaga. What
papayag kayong ganyan, no, mga kapulisan? Na ipakita yung mukha niya, no? Para na siya si Ninja Turtle. O, tuloy. Pusado. June, dahil hawak na nga ng mga otoridad ang religious leader, nanawagan si Amanda sa mga kapwa niya biktima ng pang-aabuso umano ni Kibuloy na lumantad at maghain ng reklamo. Ayon sa mga abogado nito, may mga iba pang biktima at complainant dati na nauna sa kanya na hinaras at bigla na lang umanong naglaho at hindi na nila alam kung ano ang nangyari sa mga ito. Nandito na po yung kaso. Sana po yung ibang biktima lumabas at maglakas ng loob. Sa sobrang tagal ng panahon na nandito ako, hindi po ako bumitaw. Lumapit kayo sa Department of Justice para matulungan namin kayo. June, kaugnay ng development ngayon sa kaso laban kay Kibuloy, malakas ang paniniwala ni Amanda na makakamtan ito ang hustisya sa ginawa sa kanya kahit 10 taon na anya ang nakararaan. Inabusoan niya siya ni Kibuloy noong 17 taon pa lamang siya at ngayon ay 27 taon na. Ang naramdaman ko po talaga is sobrang saya kasi po hindi ko naman po talaga ine-expect na mahuhuli siya sa tagal-tagal ng oras na nagtago siya, kasama pa yung iba. Ayon sa mga abogado ni Amanda, walang politikang sangkot sa kasong ito. 2019 pa nakahain ng reklamo sa DOJ at ulit-ulit na dinismiss ng piskal sa Davao. At sa ilalim na lang anya ng Marcos administration, nagkaroon ng desisyon na iakyat ito sa korte. Kaso lang, natulog lang sa DOJ under the previous administration. Kaya sabi ni Attorney Domingo, paano maging politically motivated na final namin under the previous administration. Ang Department of Justice Final nila yung kaso under sa administrasyon ni Duterte. Oo, kaya natulog. Oo. Tsaka yun nga, dinismiss do sa Davao, no, mga friend. Ang klaseng justisya yan, no? Kaya dapat kay His Excellency, palitan lahat yung mga judge dyan sa Davao. Iupo niya yung hindi na i-impluensyahan. Kaya dito maliwanag na itong mga korte na i-impluensyahan eh. Diba? Yan ang ano eh. Maliwanag eh, na i-impluensyahan. Pwedeng impluensyahan. Maawa naman kayo sa mga biktima. Oo. May Diyos. Oo. Mabuti na lang at ito nga, God moves in a very mysterious way. Nagkagulo yung Unitives at lumabas. Lahat ang dapat na lumabas. Na kung hindi siguro nabasag itong Unitives, hindi na lalabas. Diba mga boss? Kaawa-awa ano. Pero ngayon, ayan na. Ha? Hindi lang natin malaman kung ano nga mangyayari. ICC na lang ang ICC lang talagang aantayin natin, no? Bakit? Pag dumating ang ICC at hindi nakiki-operate ang gobyerno ni Marcos, tabla. Pero malabo ho yan sa klase na nangyayari. Bibigay ho yan, ibibigay. Oo. Pero dito, wala, hindi siya ginagalaw. Gaya ng sinasabi, binibigyan ng respeto raw siya dahil nga siya raw dating pinuno ng presidente, sabi ng Quadcom, maski na hindi siya pumunta, pwede, hindi siya gagawa ng tag dito, contempt, hindi siya i-contempt, ganun, bilang respeto raw. Nakakatuwa. Respeto. Pag-uusapan ninyo, yung Pogo, siya na rin ang halos natutumbok na ulo, no? Si Digong dito kay Alice Goo, walang kinalaman si Digong sa Pogo, no? Yan linaw-linaw yung nagpapatakbo, yung may-ari nung Pogo sa Bamban ay yung kapatid ni Michael Yang na Presidential Advisor for Economic Affairs, di ba? Ay yung Pogo sa Porac, malinaw, no? Pinatira ng alter ego ni Digong, no, si ex-human rights lawyer, si Mr. Supranational, na na-expose yung kanilang joint bank accounts in the middle. Si Secretary Liliamas talaga, ang galing. Ang pamagat po nito, Duterte, the Pogo King, tsaka may question mark, oo. O, diba? Ang dami ho ng mga friend.
yan ang iniimbestiga Pogo, iniimbestiga Duterte drug war, puro Duterte ho ang tumbok. Pero yun nga, nire-respeto raw at hindi siya pwedeng i-contempt alang-alang sa respeto raw sa kanya. Ewan ko, kung ditong Quadcom, ang nire-respeto, yung nagsilbi ng maganda sa bansang Pilipinas. Ito nagkabaon-baon ng Pilipinas ang dahil dito. Pumasok ang Pogo, purong kriminalidad na nangyari, ang daming nangamatay, nire-respeto pa rin. Mag-collab na po tayo. Kaya ako talagang yun yung kutob ko. Oo. Kung i-contempt nila si Duterte, di aarestuhin, di ba? Hindi naman siguro susuko yan. At gaya siya sabi ni Digong, makuhuli niyo ako patay. O, di ba? Hindi hintayin na natin na one time, big time. Pag nandyan na yung warrant of arrest ng ICC. At meron ako napanood na vlog na sinisiguro nila na before filing of candidacy, nandyan na ho ang warrant. Nakikipagpustahan pa nga ho yung nagsalita nun. Oo. Let's cross our finger na dumating na nga. Agnes Tester, shout out. Hello po, sabi niya. Tagal na wala na ito si Agnes. Hello din sa'yo, mabuhay ka, sabi ni Kalatni. Shout out, Kalatni. Estrelita, Eros, shout out. Good evening po, Sir Roque. What's up? Watching from Japan. Keep on staying safe po with your family. Stay safe din, Estrelita Eros. Estrelita ulit Sa totoo lang po, Sir Roque, tingin ko si Kibulok may tama na. Matagal na, ikaw naman. kumbaga may saltik. Akalain mo po yun? Sagnoya na di daw sabihin niyang hindi mapupunta daw sa langit hanggat hindi dumadaan sa kanya. Grabe, ginamit niya ang relihiyon niya para magpayaman at samantalahin ang ibang mga kababaihan. Grabe, takaw sa laman ni Kibulok. Di marunong maawa. Totoo. Ba't naman maaawa binibigay naman ng mga magulang niya. At saka yun nga, kung totoo yan, talagang demonyo yan. Bagay, sabi nga nung abogado niya, abogado niya kailangan pa raw hanggang ngayon daw puro akusasyon pa lang yan at wala pang desisyon ng korte kung siya ay guilty. Diba? Pero, Otorne, alam mo ba yung nangyari kay Congressman Romeo Halusos? Isa lang ang nag-complain doon. Eto, katakot-takot, may parating pa ng mga 12, 13. Otorne, minsan dasal-dasal din kung minsan, hindi lang, ay, nako. Librado Ludovico, shout out. Si Librado, nasa rin yata ito nasa Italy din ito Oo. Kakamping din niya si Roangeli na may birthday ngayon. Kakamping din natin yan Sabi ni Librado Ludovico. Blessed morning po, Karoke, and to all Roque Warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe. Sa mga sinapit ng mga batang yan, dapat bitay ang hatol dyan. Wala kang bitay Oo. Si Michelle Edwin, nandyan din siya sa Canada yata. Ontario yata si Michelle Edwin Shout out, Michelle Librado Ludovico. Pacquiao, Kibaliw, ang dapat itawag dyan, nakakasuka ang tawag na pastor. Hudas ka, Kibaliw. Mainit ulo ni Librado. Kalat niyo. Gwapo, mabilis at malakas. Patay tayo dyan. Kalat ni. Nagkakasakit na yung bata natin si Kibulog. Tayo man to. Sa araw-araw tayong may kinakabayong virgin. Magkakasakit ka. Oo, diba? Ngayon, wala. Tignan mo, mainit daw, sabi ng abogado niya. Tapos, wala pang sounds, wala pang wifi. Putang daming hinahanap yung abogado nito si Kibulog. Alam mo kung pagbibigay, siyempre, lahat pantay-pantay. Loko-loko naman to, abogado na to. Diba? Yung iba nga dyan, nakakulong, walang kasalanan Dahil lang wala lang pang bayad sa, walang pang apila Ni walang pang piyansa Ikaw, dahil mo reklamo. Ewan ko sa'yo. Dapat ito kinuha na abogado ni
si Romeo Halusos. Pero hindi naman kukuha ng pipitsuging attorney lang si Romeo Halusos. Pero tignan mo, na-guilty ha. Utot na eh. Isa lang kaso nun. At si Romeo Halusos, nung hindi pa nakakulong pala kasi no bail recommended siya eh. Oo. Tapos nag-file din siya ng petition for bail. Hindi lumusot. Kasi nga, yung evidence of guilt is strong. Kaya tinapos niya, hanggang hindi siya nasisintensya, nakapag-file pa ng candidacy si Romeo Halusos. At nanalo. Nakakulong nga, nanalo. Ha? Pero nung nasintensya na siya, yun na, natanggal na siya sa pagiging congressman niya. Oo. Yung bagay, mabigat itong kliyente nito si Utorne, ba? Owner of the universe. Ayun na kayo. At may mansyon sa langit. Naisama ka na ba, Utorne, sa mansyon ni Kibulog sa langit, ha? Brilyante rin doorknob, eh. Anong kabaliwan yan? Elizabeth Iscare, shout out. Good evening, Sir Rox. Ibang klase din naman ang kapritsyo nitong Kibaliw. Ayaw niya ipakita ang mukha niya sa publiko. At balot na balot pa. Bakit? Sa dami ba ng atraso niya? Kaya takot siyang may biglang pumatay sa kanya. Takot siya sa sarili niyang multo kasi nga, guilty talaga siya sa mga kahayupan niya. Pwede, totoo yan. Ha? Pero teka ha, hindi pa. Naghihintay pa yung abogado niya ng desisyon ng korte. Kalat ni Baya ulit. Shout out, Binibining Akira Milus. Wishing you a great weekend. Ingat ka palagi ha. Akira, paramdam ka naman. Pala na shout out ni Kalat ni Marlene Dawi, welcome to the club. Stay healthy po and strong. Ikaw din, Marlene. Elizabeth Iscari ulit, oh. Jerox, sana makakulong yan sa Bilibid at doon siya ma-rape ng patiwarik hanggang sa mamatay. Diyan siya bagay. Kakagigil, pagmumuka, son of God daw, kuno. Mainit ang ulo ni Elizabeth. Strelita Heroes ulot, oh. Dapat po ibalik ang death penalty para magkaroon ng takot, yan tulad ng isang manyak. Walang konsensya, batang-bata, ginawan ng ganyan, mga kakatroma, at dadalhin nila yan habang buhay yan. Masaklap na nangyari sa kanila, sa buhay nila. Oo. Romeo Blay. BI ba to? Oh, welcome to the club, Romeo. Magaling na Pangulo si BBM. Kulang lang sa kanya kamay na bakal. Pwede. Rodio Adriano, shout out. Dapat kay Kibulog. Dapat kay Kibulog. Putulan ng ari. Good evening, Karoke. Pwede rin. Kaso wala yatang ganun sentensya eh. Raul Villanada, shout out. Greetings, Kuya Rox, at sa inyong may bahay. God bless always. God bless, Raul. Al Olalia, shout out. Si Kibuloy ay appointed son ni Lucifer. Siya ang Antichrist. Extradition to US ASAP. Baka makatakas sa tulong ng mga devils na kumakampi sa kanya. Good day, Sir Rox, at sa mga warriors. God bless. God bless, Al Olalia. Raul ulit, oh. Nung pumapatay na parang manok lang ang tao, ngayon ay umiiyak pa. Wala nang silbing iyak nyo. Buko na ang mga DDS. Totoo. Rolando Gutay, shout out. Si Dilima, walang takip ang muka dahil hindi guilty. Si Kibuloy, todo takip ang muka dahil guilty. Ang namamahala ngayon sa KOJC ay si Pastor Digong nyo. Hindi pa yan, pero pag talagang diniinan yan, sabi nga ni Rimulya, pwede raw maporpit lahat ang mga ari-arian yan. Oo. Kasi karamihan dyan nakuha ng hindi in good faith. Oo, yung mga galing doon sa mga lumad na pinagtatakot nila, kaya nabuo yan 30 hektaryas na yan. Oo. Sabi nga ni Kibulog, 1 hektarya lang daw ang kanya dyan. Oo, diba? Mantakin mo, tapos ngayon naging 30, yung isa, putik yan. Noel Tenko, shout out. Malinaw pa sa tubig na banga na Antikristo yan si Kibuloy na yan. Dapat tapon na sa US yung hayop na yan. Sana nga. Shirley Jaser, shout out. Kung abogado ni Kibulog, 74 na, matanda na, dapat
Hospital arrest. Araw-araw, iba-iba yung sinasakyan. Hospital arrest, ha? Hindi kaya barado na yung tubo niyan. Kasi dati putok ng putok eh. Ngayon, mukhang wala nang maiputok, ha? Wala nang maputokan, di ba? Si J. Sir, sabi niya, may kapansanan talaga sa utak, si Kibulok. Ayun, pwede. Kaya kawawa ang napaniwala ng sintu-sintu na yan. Wala na yung labasan sa kulungan, animal na yan. Nakakaawa ang mga bata. Shout out sa mga senador at iba pang mga politikong nagprotekta sa matandang bulugan na yan. Kahiya kayo, buti na lang Karoks. Nag-aaway-aaway ng unity. Kung hindi, mananatiling ganyan ang buhay ng mga member ng KOJC. Yan nga sinasabi ko, Shirley. Di ba? God moves in a very mysterious way. Sino mag-aakalang magkakaganyan sila, di ba? Siguro si Ka-Percy tawa ng tawa kung saan man siya naroon. Pero nandiyan lang yan, nanonood pa yan. Nag-i-enjoy siya. No? Raul Villanada, sabi niya, kung halimbawa lang, ibigay sa Amerika si Kibulok, dahil hanang nagbibis sa korte yan si Kibulok, nagrarally naman sa labas ang mga kampo nito. Maliligalig ang korte, yung testigo tatakutin o mga riding in tandem pa yan. Marami pang tagasunod yan. Totoo yan, Raul. Julito Rubilo, shout out, Brother Roque. May panghimagas pa yan. Bukod doon sa linggong pagnanasa. Pero ang dami pa rin naloloko at naniniwala ng mga tao sa kay Kibuloy. Nga ang problema. Kasi hindi maniniwala, takot sila sa angel of death ni Kibuloy, di ba? Ferdinand San Juan, shout out. Good evening po, Karoks. PBBM at PNP, huwag po ninyong pabayaan ang mga kabataang babae na naging biktima ni Kibs. Nasa inyo ang kanilang pag-asa at katarungan. Lahat po tayo ay may mga anak na babae. Napakasakit po nito sa damdamin, isip at pagkatao ng mga bata. At sa tulad nating mga magulang kung mangyari itong mortal na pang-aabuso sa ating anak. Sa pangyaring ito na sa mga naging biktima ni Kibs, ay patuloy po tayong magdasal kahit anuman ang ating relihiyon na makamit ng mga batang babae inabuso ang kanilang katarungan. Totoo yan, Ferdinand San Juan. Chupisto Bunaaw, shout out. Good evening, kuya. Sa pamilya mo pong mahal at ang mga ka-warriors, hayop ka talaga, baliw. Tapos babuyin, ngayon ayaw magpakita, kuya. Talagang nakakapangindig balay, nakakapangilabutang baliw dapat sa'yo ay gawing bitay at itali sa kural ng baboy at sa lahat ng klase ng uri ng langgam at bubuyog para maramdaman kung gaano mo binaboy ang mga batang yan. Isama na rin ang kanyang yung mga tagapagtanggol na ng pesting baliw na yan. Galit. Isa pala kuya, dapat ihulog sa bulkan ng kanlaon para bago pumutok ang bulkan, kanlaon, o ano baliw, anong gusto mong langgam, bulkan. Sobra ka naman, Chupista. User, shout out. Dapat sa taong ganyan, saksaking sa liig, hindi patay agad. Dapat unti-unti. Rumel Pabrigas, welcome to the club. Bossing, baka pwedeng, Bossing, baka pwede na i-cremate ng buhay ang pambansang manyakol. Yan. Pwede rin yan. Rick Ignacio, welcome to the club. 90 billion. Oh, 90 billion ba? Salamat Mali lang eh. Tao lang 90 million ang nasabi ko yata kahapon, di ba? Yung binaba nung koleksyon ng PCSO, nung hinawakan ni Garma. Doon, bumulusok eh. Samantala yung pinalta niya, pataas ang koleksyon ng PCSO. No? 90 billion. Grabe, no? Saan lagay? Hindi kaya napunta sa kingdom? Hindi matapos-tapos yung kingdom eh. 12 bilyon siya halaga ng kingdom na pinatatayo. Malaki pa sa MOA. Eli, shout out. Tama ka, Boss Rox. Dapat may pananagutan ng mga judge ng Davao dahil sa mali at pang-aabuso sa hustisya na ginagawa. O, diba? Tama ako, Eli. O, yun dapat eh. Ewan ko ba? Alberto Olaer, shout out, Karoke. Dapat si Pastor Apollo Kibuloy ipakulong
ni Secretary Benhur Avalos ng habang buhay para hindi na ito makapaminsala ng mga babae at sa mga minor na mga babae. At si Digong Duterte sampahan din ng harboring of criminals, sabi ni Digong. Nagsabi daw sa kanya ang wanted sa batas na si Gerald Bantag. Surrender ba ako? Sabi ni Bantag kay Digong Duterte Karoke. Oo, diba? Alam ni Duterte kung nasaan yung mga yan eh. Mga kampon yan eh, diba? Federico Mandak, shout out. Demonyo talaga itong Kibuloy na to. Ginamit ang Panginoon Diyos sa kademonyuhan niya. Ano kaya sasabihin ng mga baliw na tagasunod niya? Magsisinungaling ba yung mga batang ni-rape niya daw? O siyempre, meron ba? Gaya si alias Amanda, oh. Tsaka paulit-ulit ako. Mga utorne nitong si Kibulog, si Congressman Romy Halusos, isang bata lang ang nagreklamo na sentensya ng reklusyon perpetua. Itong ipinagtatanggol ninyo si Kibulog, ang dami. May dumarating pa. Como wala na siya, kumbaga sa naglalabasan na yung mga pinagawalang niya sa loob ng kingdom, na pinagtatakot niya ng angel of death. Meron pa sa ibang bansa. Ano ba naman mga utorne? Sabagay, pera-pera lang. Federico Mantacoleto. Baka kaya sinasabi ni Kibuloy sa mga bata matapos na sila ay halayin ni Kibuloy, ay baka naman hindi na tinatayuan si Kibuloy. At yung sinasabi ng angel of death ay para hindi nila ipagsabihin na hindi na tinitigasan si Kibuloy. Sorry for the world, sabi ni Federico. Hindi, 70 po. May kabarkada ako eh. 75 na, nakakadalawa pa raw eh. O, diba? Etong si Kibulog natin, walang bisyo to. Walang bisyo to kung hindi ko mga bayo. Alberto Olaero. Karoke, si Digong Duterte, hindi yan mabudol. Kasi number 1 siyang mangbubudol. Ang hindi niya kayang natatakot siyang barilin at patayin si Waldy Carbonell, Karoke. Patayin ni Waldy Carbonell. Tapang si Kawaldi. Shout out, Kawaldi Carbonell. Jokiano, shout out. Karoks, kung ako tatanungin, i-firing squad na yan. Mas grabe pa sa drug lord dyan. PBBM, gayahin mo tatay mo. Piniring squad yung Chinese drug lord. O, si Limsing. Si Limsing ang pinapiring squad ni Marcos Sr. eh. O, diba? Si Jokiano ulit to. Para din na pamarisan yan demonyong Pacquiao na yan. O, diba? Jokiano ulit to. Yung mga abugago na yan, dapat isama rin kay Pacquiao. Kakahiya kayo, mga mukhang salapi. Sakit to. Federico Mandaco. Regarding doon sa drama ni Garma, kaya nag-iiyak nung ikukulong siya sa Congress, ay dahil doon sa special child daw niya na hindi raw niya pwedeng iwasan. Paano nung nagta-travel siya kung saan sa ang bansa, kasama ba niya yung anak niya na special child? Aba, ay hindi biro ang perang iniubos niyan. Saan galing pera niyan? Magkano sahod niya sa PCSO at walang maniniwala sa kanya na hindi siya close kay Digong. At nag-apply lang siya sa PCSO after 15 days lang. Nung nag-retire ay in-appoint na siya ni Digong. Kaya siya nakakontempt sa Congress. Dahil sa kasinungalingan niya, ayon, ngak-ngak ng iyak, nagmamakaawa, dapat lang yan sa kanya, maramdaman niya ang makulong. Baka takot dahil dun sa ginawa daw sa mga Chinese. Oo. Tsaka mabigat yan, Johnny Bigot, shout out. Di bali na Garma at nakarma na. Patay tayo dyan. Ano siya, babagsak yung investigation dyan kay Garma. Oo. Inutusan siya ni Digong. Yun ang tumbok niyan eh. Dahil inaamin na nung Peralta ba yun? Yung dating warden ng Bilibid sa Davao. Na kinausap siya ni Digong. Na kinukongratulate siya. Pero ginawa niyong dinuguan. Lupit yun. Kaya talagang pagka itong si Digong natin, bahala na Diyos sa kanya.
Marilo Pabianak, shout out. Good evening po tayo at sa mga ka-warriors. Nung di pa siya nadadakip, sinasabi niya, bakit daw nakatakip ang mukha ng mga victims? Eh di kinain niya, sinabi niya. Totoo. Now, mas grabe pa ang takip niya, parang multo na ang itsura niya. Ano ang laban ng grade? Anong laban ng grabe niyang pagsisinungaling sa mga batang may inosenteng isip na sinamantala nitong fake pastor na ito? Kaya nararapat lang na pagdusahan niya ang mga karumaldumal na ginawa niya sa mga bata. Tila isang demonic human na matatawag demonic human na nagkatawang tao, at mga malupit na kasalanan niya ay yung gamitin niya ang banal na pangalan ng ating Panginoon. Sakit na po niya marahil yung pagiging manyak niya. Sagad na sa kasamaan niya. Kaya kinalos na ng Diyos ang kasamaan niya. God bless us po tayo at sa mga ka-warriors. God bless, Marilo Castro. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo dyan sa Cavite. Mga taga Cavite po ito. Friend Amy Bingson, Dolor Garcia, shout out naman sa inyo dyan sa Italy. Eman Scalolanak, shout out. Sabi ni Friend Shervin, si Rox, makabaligtad si Kimura, kulang ang firing squad at sili electric. Sa manyakol na hayop na wala pong kahayop. Wala na pong hahayop pa. At dapat isama rin po yung kanyang mga tagapagtanggol na puro din po manyakol na mga hudas at puro mga walang kaluluwa. Pagdating po talaga sa pera si Rox, talagang mas pipiliin si Satanas ng mga hayop na sobrang pagka-animal. Galit na galit si Tia Deli. Ay, minom ka ng pang-high blood mo ikaw Di ko po rin maintindihan bakit pati po mga magulang pumayag na babuyin ang kanilang anak ng ganoon na lang. Ikaw naman. Para raw makaakyat sa langit. Hindi siya pipirma si Kibulog, pupunta sila sa langit. Tuloy natin kay Tia Deli. Kung totoo po ang sinasabi sa interview sa Rox, ganun na po ba sila sobrang katanga at kaignorante si Rox? Yun na mismo. Para po sila ay mauto at mapaikot nitong pinakamanyakol sa kasaysayan. At sa totoo lang po si Rox, siya po ay pwedeng itala sa Guinness Book of World Record, ang pinakamanyak sa kasaysayan ng libro ni Judas. Naman to. At bakit po siya nagtatakip ng mukha, Aber? Bakit nga? Kasi marunong ka pa sa kanya, payag nga yung pulis. Ay, Tia Deli ka. O, tuloy natin. Kanino po siya nahihiya? Dapat po ang ating mga otoridad di po pumayag sa special treatment. Dapat po pare-parehas. Walang sisinuhin. Huwag po tayong magpapadala sa mga padulas at pagmamakaawa ng mga officer, sa mga officer. Mga sir, ano po? Ang tao pong yan wala pong karapatan na kaawaan at bigyan ng special treatment at mabuhay ano po. Kulang po ang kahit po siya ay ipako pa sa lahat ng building hanggang sa siya po ay maging lungay-ngay. Kung sa Saudi po yan, nakaw, di lang po putol ang kanyang laging galit na lawlaw na patotoy. Las to the max ang betlog ng manyakol na yan. Kahit pa po yan may buhay ng ilang daang beses, kulang po para mapagbayaran niya lahat ng kanyang kahayupan sa batas po ng Diyos at sa batas po ng tao, kulang po. Kahit pa po siya sunugin at litsunin ng buhay si Rox, sobrang nakakadiri. Siyadong na high blood si Tia Deli. Nakakapanginig siya ng rayuma sa galit. Hoy, manyakol na Satanas, umayos ka ha. Huwag mo kaming daanin sa patak-klub mo ng muka mong hayop ka. Bakit? Kanino ka nahihiya? Sa animal kang buwisit ka. Dapat sa'yo pitpitin ang betlog ng hayop ka. Huwag kami,
kinam, leche, kapoy. Sobrang galit tiya dito. Lahat ng emoji, galit talaga, galit na galit talaga. Inom ka ng pang high blood. Johnny Bigood, shout out. Nandang gabi ka, okay? Grabe ang kademonyo nitong pesteng Kibuloy. Wala tayong death penalty. Dapat yan, kulong habang buhay. Biruin mo. Ang babata ng nirek niya, tapos sasabihin intact pa rin yung pagka-virgin. Dahil espiritu raw yung pagtalik sa kanila. Grabe. Ted, shout out. Ipako sa sirang poste, karaoke. Gamitin ang kalawanging pako at ipako ang ulo ng ari ng demonyo si Kibuloy sa sirang poste ng kuryente. Yan lang ang alam kong parusa dyan. Iinit ang ulo ni Ted. Ted ulit, Sana ibigay na si demonyong Kibuloy sa Amerika para pagkatapos ng termino ni BBM, puro Kibuloy ang magiging pagkatapos ng termino ni BBM, pro Kibuloy ang maging presidente. Kawawa lalo ang buong Pilipinas at mga minor de edad na kababaihan. Totoo, Ted. Ted ulit, nag-request pa ang mga akusado na sila Kibuloy ng hospital arrest sa Davao dahil daw sa mga kondisyones ng kanilang kalusugan. Huwag nyo nang kaming bulahin. Style na yan ni Gloria Erap Enrile, mga bugok. Namalagi nga kayo sa ilalim ng lupa. Di kayo makatagal sa Camp Crame, custody. Ayun nga Yan ang tanong. Normando Reyes, shout out. Hindi ako interesado sa ilatsa ng mukha ni Pacquiao. Ang interes ko, baka tila siya, si Alice Go, kadobol lang ang humaharap sa tao. Yun. Normando Reyes ulit. Dapat nga sa munti ikulong ang Pacquiao para maranasan niya paano ma-rape check pagpipestahan siya ng mga inmates dyan. Abango-bango. Rodelia Alpilor, shout out. Grabe talaga kasamaan ng manyakis na yan, Sir Rox. Kawawang mga bata, sinira ang mga kinabukasan ng manyakis na yan. Kulang pa ang buhay niya sa kasamaan niya. Salamat, Sir Rox. And God bless po. God bless, Rodelia. Rodelia ulit. Tumakas na si Putanding, Sir Rox. Hindi na nga makita si Harry Shoke. Di ba? Dati parati pupunta rin sa Liwasang Bonifacio yata yun. At nagkakakakdot din gago. Talaga. Rebecca Tigio. Welcome to the club, Rebecca. Hayop talaga. Saan sa Biblia makikita na ang Diyos, Espiritu pa daw ng Diyos ay nakikipagtalik? Sa Biblia niya. Putang yung di Bible school pa gago. Demonyo. At ang Diyos ay hindi nagbabanta na magpapatay ng pamilya sa oras na magsumbong. Kaya dapat magising ang mga didishit, mga alipores si Kibuloy, na ang kinaaniban ng sekta ay hindi na tunay na Diyos, kundi kulto ng kademonyuhan. Totoo yan, Rebecca. Kawawang mga bata na umiiyak habang ginagamit sila sa murang katawan na pagkay babata pa. Kaawa-awa. Totoo yan, Rebecca. Yun nga kinagkwento si alias Amanda, talagang grabe, Tsaka matindi nga dyan, putik yan, Liliguan pa ng mga ibang pastoral, ipiprepara bago ilaglag kay Kibulok, Kay Kibulog, bago ipabulog kay Kibulog, kailangan malinis na malinis at grabe. Kung totoo yan, talagang demonyo na itong hayop na ito, totoo. Jaime Catalan, shout out. Karox, gusto palang gayahin ni Kibulok si Haring Solomon, kaya marami siyang asawa at mistress. Mahigit 1,000 ang asawa at mistress ni King Solomon. Ang di niya alam, hindi pinatawad ng Diyos si Solomon. Hindi tulad ng tatay niyang si Haring David na pinatawad ng Diyos. Mukhang nagbabasa ka ng Biblia dyan, Jaime, Danilo de los Santos, shout out, Pastor ng demonyo si Kibuloy, sex maniac, pedophile, Jose Gabriel Anonuevo, welcome to the club,
Xerox, sabi, intact pa ha. Baka naman po kasing laki lang ng palito kaya sinasabi ni na virgin pa. Gagong pastor. Ay nako. Jose Gabriel Anunuevo ito. Meron si Kibbs na favorite pastoral na si Stephanie Ibarra. Ganda po niya. Siguro nagurgur na rin yun. Hindi pa. Oo. Pero mas maganda si si Amanda. Totoo lang, yung sa Stephanie, mas maganda. Pero anyway, para sila maganda. At sabi nga ni nung General Marbil ba yun? Oo. Lahat daw yung mga babaeng nagreklamo na 5, puro magaganda. Oo. Yung 3 nasa ibang bansa, yung 2 nandito. At marami pang mga gustong magreklamo na nando doon sa loob ng kingdom na kailangang ma-rescue. Ewan ko kung paano nyo i-rescue yun. 15 yung nakita nyo eh. Nung pagbalik nyo, wala na eh. Di ba? Ewan ko paano gagawin nyo. Pasukin ulit, di ba? Lahat ni Baya ulit. Good morning, Kasani. Ginabi na naman si Kasani. Ganun pa man, maaga man o ginagabi, tuloy lang ang laban. Hala, bugbugin mo sila, Kasani. God bless your family. God bless, my friend. Kalahat ni Baya. Kalahat ni ulit. Parang, ano ba itong si Maring Cornel Jean? Napapabuntong hininga pa, parang binabatuta. Totoo. Talagang masakit ang loob niya eh. Sa mga ginawa kung totoo, yung ginagawa ng demonyo na to. Ay, may Katalan, shout out. Karox, may tanong lang ako. Nakita mo ba yung bakla? Pinaghahanap na. Dito maraming bakla. Dito sa lugar namin, oo. Pero walang ganyang itsura. Walang karapatang maging bakla yan. Si Harry Roque, sa totoo lang, putik ka. Bakla ka ba talaga? Di matukoy kung nasaan. Baka patay na yung bakla. Kawawa naman si A.R. de la Serna. Ang agang na biyudo. Oy, Jaime, ikaw na naman, ha. 3J Siop, shout out. Hello, Sir Rox. Tawa-tawa. Nabisi ako kahapon, kaya di ako nakapag-comment sa vlog mo. Pero in fairness, ha, dami mong mga bagong commenters, ha. Bravo. Commenters, bravo, ha. Oo nga, eh. 3J Siop ulit, Sir Rox. Asa na si Haring Roque? Malay ko kung nasan yung gagawin. Matakot yata tanong mo. Saan mo siya tinago? Patay tayo dyan. Ilabas mo na siya. Tawa-tawa dyan. Ano? Wanted na siya sa kamera. Kala ko ba atapang-ataw siya? Magaling na abogado. Bakit nowhere to be found? Na ang madaldal na Roque. Daig pa ang puwit ng manok kung makadadaldal. Sakit sa tenga. Totoo. Oy! Haring Roque, asan ka na? Pero last time sinabi ni Roque, punta daw siya sa Supreme Court para mag-ask ng help na mali ang kamera na mag-demand ng kanyang salin at mga documents about his yaman. Well, tignan natin kung sino ang winner in the end. Palagi ko naman, luhaan talunan ang hunghang na ito. Shhh, huwag kang kasi siguro. Talagang matindi ang pananampalataya na ito sa korte, itong mga to. Oo, dahil karamihan sa korte, bago dumaba si Digonggong, i-inappoint niya yan. Maski dyan sa Supreme Court na sinasabi, may mga appointee siya dyan. Pero sana naman, mga kagalang-galang, maawa kayo. Oo. Maawa kayo sa tao kung naniniwala kayo sa Diyos. No? PJ Show ulit o, Sir Rox. Si Kibbs naman, panahon na ng paniningil ng tadhana. Hindi siya makakawala dito, walang makakapigil sa tadhana. Totoo yan, kahit si Digong pa, kahit ang kayamanan pa niya. Pag sinabi ng tadhana, it's payback time, it's payback time. Sinabi mo pa, 3J Shop ka, ha? 3J Shop ulit, oh. Kahabag-habag ang mga minor de edad na nire-rate ni Kibbs. Ilang daan yan. Baka nga 1,000 pa kasi iba-ibang minor de edad gabi-gabi ang nilalapastangan niya na namanipulate niya at na brainwash. Ang dapat din ikulong yung mga babaeng nagsabi kay Amanda na maligo at mag-shampoo ng Palmolive. Nadampot na kasama yung mga Canada, yung mga apelyido Canada, sila yan eh. Oo. Sila yung mga bugaw, sila sabi ni Arlene Stone. Oo.
Tuloy natin. Yung babaeng sa himada na maligo ng magsyabo ng palmolive. Yung babaeng yung dapat din bitayin dahil bugaw. Her participation sa karumaldumal na pag-rape ni Gibbs ay nakakagimbal. Babae pa man siya. Sa bagay, mga kampon sila ni Satanas mga yan. Totoo yan, 3J Shop ka. 3J Shop ulit. Sir Rox, ang kasalanan ni Gibbs ay walang kapatawaran. Hindi siya mapapatawad ng Diyos dahil sa paglapastangan niya sa Holy Spirit. Inangkin ni Gibbs ang pagkatao ng Panginoong Jesus. Siya daw ang daan sa Ama. He owns the earth at kung ano-ano pa. Yan ay paglapastangan sa banal na espiritu na walang kapatawaran. Totoo yan. Shout out, John Lagon, Pastor, my friend. Nagtataka lang ako. Tatawag pa nilang pastor, no? Alam mo yung salitang pastor, para sa akin banal yan eh. Matino, oo. Pero nga, sad to say, na puro buwang yung mga pastor na nagkalat. Lalo dyan sa inyo sa Amerika, Benny Hinn, Kenneth Copeland, kung sino-sino. Oo, na nagsamantala sa mga tanga. Dami rin palang tanga dyan sa mga Amerika na yan, no? Putik yan. Grabe. Ano na? Ang dami, libo-libo, milyon-milyon ng mga mahina ang panampalataya sa Panginoon na naniniwala dyan sa mga bugok ng mga pastor-pastor na yan. Hindi sila pastor, peste. Ewan ko ba? Anong katangahan yan? Grabe. 3J Show po ito. Alam mo, Xerox, totoo yung sinasabi ni Dilima na si Pusit ay mature ang candidate. Kaya kita mo naman, walang katinag-tinag sa mga kapalpakan niya. Kasi alam niyang buong puwersa ng China ay gagawin para sa manado siya sa 2028. Kung hindi siya ibibigay ni Marcos sa ICC, ha? Yan ang nakakatakot mangyari. Kaya ngayon pa lang dapat ay talaga tayong maghanda. Pero naniniwala ako sa Diyos na gagawa siya ng paraan upang ang evil ay hindi magtagumpay sa Pilipinas. Sana madali lang, no? Kaya siguro niloob ng Diyos na si BBM ay maging presidente kasi napakalakas ng kalaban ng administrasyon. Maaaring sa tingin natin hindi kumikilo si BBM, pero sigurado ako na gumagalaw si BBM at kakampi naman niya ang Amerika. Hindi rin itutulot ng Amerika na magwagi ang China for their benefits too. Kaya dapat maaga pa lang iparealize na natin yan sa mga Pilipino dahil wag namang itulot ng Panginoon kung magnalo si Pusit, wala na sa mapa ang Pilipinas dahil ito ay parte na ng China. Totoo yan. Pero palagi ko hindi. Ay, may Katalan ulit, oh. Jeff Ramos nak shout out. Sabi ni Jaime. Arox, sunod-sunod na nahuhulihin mga sindikato ni Duterte. Hinahanap na ng bakla. Saan kaya ikukulong si Roque? Susunod na ang huli si Panelo. Madali lang pagkukulungan kay Panelo. Kahit sa bote ng kape, pwede ikulong ang puti. Oy, Jaime, sobrang galing mo sa sense of humor mo. Napapatawa mo ako, sige mo. Mahirap ako patawanin, kala mo. Buti pinindot ko yung yung US, eto, nandito si Anita, Anita Japon, shout out. Good evening po, Sir Roque, and to your loving wife. Po, sa aming lahat na viewers mo po, good vibes po tayo, isa't isa. God bless po tayong lahat. More. God bless, Anita. Anita ulit, Yan si Kibaliw, may sakit na talaga sa utak. Pagkatapos niyang kunin ang virginity ng mga bata, sasabihin niya na pumasok ang espiritu ng Panginoon, Diyos natin. Walang tako talaga sa ating dakilang Panginoon na ating tagapagligtas ng sanlibutan. Baliw talaga siya. Totoo. Mismo. Mag-iisang oras na tayo, friend. Anita ulit, Angels of Death ni Kibaliw ay mga pamamatay tao. Ay hahambalusin sila, hanip. Sa dilang hanip. Totoo. Anita ulit, Kahit sino mang kapag marinig tayo ng ganyan, kinuha ang virginity ng edad 11-13 grade, winasak ni Kibaliw ang nag-iintay na magandang kinabukasan. Wala na, winasak na nga nitong si Baliw.
Anita ulit, dapat nga si Rox ipako at ilagay sa harapan ng kay OJC para doon siya sambahin. Totoo. Anita ulit, oh. Yan ang sistema ng Davao Court. Sabi nga ni Digong nyo, prosecutor siya, lahat ng cases ay dismiss. Totoo yan. Ha? Anita ulit, oh. Thank you po, Sir Rox, sa topic na ibinahagi mo po sa aming lahat tungkol kay Kibaliw. May magandang aral akong natututunan at ang wag basta or agad matitiwala sa iba't ibang relihiyon. Sa Catholic Church lang tayo magtiwala. Mag-ingat tayo, mga katulad kong babae. Oh. Mission accomplished, mga boss. Oh, nagpakulay akong buko. Magandang gabi po, mga friend. Dasal. Yun lang po talaga ang pang natin. You know. Paulit-ulit. Pag-depress, huwag po tayo papatalo sa mga problema. Kung ano man problema, tumingin ho tayo sa mas may problema sa atin. Isa lang ho sasabihin natin, salamat po, Diyos ko. Mas grabe pa po pala sila. Yun lang ho yun. Huwag ho tayo parating titingin sa walang problema sa atin. At puro depresyon ang aabutin natin. Di ba, mga boss? Magandang gabi po.